So, kamusta po mga ka-Streetwise, no? So, alam niyo po, ang tanga-tanga po talaga ni Paulo Duterte. So, ang ginawa ni Paulo Duterte pala, no, imbis na ipakita niya yung tattoo niya sa likod, ang ginawa niya, nagpa-drug test. Mga kababayan, mas madali pong ipakita at maghubad ng t-shirt kaysa magpa-drug test. Pero bakit pinili ni Paulo Duterte na magpa-drug test? Okay. So, pag-usapan natin yan, no? Okay. So, sa hindi lang po nakakaalam mga kababayan, no, base po sa investigasyon po ng Quadcom, na implicated po itong si Paulo Duterte sa mga illegal na pag-smuggle nga po ng mga pinagbabawal na gamot. Okay. So, ang tawag nga po dito ni Congressman Akop, 'di ba? The Davao Mafia. Base po ito sa investigasyon po ng Quadcom. And then mga kababayan, no, kanina rin po, no, kanina kahapon, okay. Ah, ito, Quadcom endorses crimes versus humanity case against Duterte to senators. At bukod po dyan mga kababayan, ang nakalagay dito okay, sa bandang baba. So dito po further investigation implicated Duterte allies including Duterte's son, Davao Representative Paulo Pulong Duterte, his son-in-law and husband of Vice President Sara Duterte, Manscarpio, and former economic advisor Michael Yang. Okay. So base po sa investigasyon nga po ng Quadcom ay sangkot po sa pinagbabawal na gamot sa pag-ismagil nga po itong si Paulo Duterte. Okay. So dahil po dito mga kababayan, sumagot po si Pulong. Sumagot siya. So merong statement dito si Pulong, oh. Yan. Alam nyo, nagtataka lang talaga ako kay Pulong, no? Bakit ang bobo niya magsalita? 'Di ba? Actually ako bilang isang politiko, dapat mas maganda po na ang isang politiko magaling magsalita kapag inaakusahan. Yun nga lang, sulat, anong dating nito? Wala. Kasi bobo magsalita. Okay. So basahin natin 'to ha. So ang sabi dito ni Pulong Duterte. Okay. Statement of Congressman Paulo Zimmerman Duterte. Okay. I welcome any investigation to be conducted by the impartial and credible body as I have nothing to hide. Okay. So wala daw siyang dapat itago. So ipakita mo yung tattoo mo sa likod. Kasi mga kababayan, pag pinakita po ni Pulong Duterte yung tattoo niya sa likod, malaki yung chance na finish na to. Ba't mo tinatago yung tattoo mo sa likod? O, di ba? So, continue lang natin at pupunta tayo doon. Sabi niya dito, I remain committed to clearing our name and confident that the truth will expose the baseless nature of this accusation. So mga kababayan, tandaan po natin mga ka-streetwise, no, na itong pag-implicate po sa pamilya Duterte, hindi po ito bago. Napag-usapan na po ito noong 2017 pa lang. Yun nga lang po, dahil nga po, no, na si Duterte nga po ang presidente noon, kaya, di ba, nag-overlook lang siya. Di ba? Ngayon, hindi na si Digong ang presidente ngayon. So, ngayon, kasi isipin niyo mga kababayan, no, ganyan tayo binaboy ng pamilya Duterte. Di ba, 6 na taon lang sila naging presidente, pero ganun kababoy ang ginawa nila sa Pilipinas. Hindi po pwedeng walang accountability dito. Dapat po talaga merong managot dito. O, di ba? So, continue lang natin, no? So, sabi pa dito, however, I must stress that any call for investigation must be based on credible evidence, not on pure hearsay testimony from convicted felon like Jimmy Guban. O, alam niyo mga kababayan, ito po talaga yung style ng mga Duterte. Lahat po ng mga na bumubuking sa kanila, sinasangkot nila sa droga para mawala ng credibility. Di ba? Hindi ba makuha ng mga Duterte Bobo fanatics itong pattern na ginagawa ng mga Duterte? Every time na mayroong bumabatikos sa kanila, sinasangkot nila sa droga. At syempre mga kababayan, pag sinangkot mo na sa droga yan, mawawalan na ng credibility yan. Same din po ng ginawa po nila kay Asherto, kay Jimmy Guban, kay Laila de Lima, di ba? Kay Jed Mabilog. Same pattern lang po ito. Hindi ba nagtataka itong mga bobong DDS na lahat na bumabatikos kay Duterte sangkot sa droga? Hindi nyo nakuha yung pattern? Oh, so ngayon, ito rin po yung ginagawa po ni Paulo Duterte. Drug tagging. Ewan ko lang, no? Kahit obvious na po talaga yung mga evidence natin dito, hindi pa rin po talaga kayang tanggapin to ng mga bobong DDS kasi nga po, 'di ba? Mga kulto po talaga itong mga to eh.
'Di ba sabi ko nga eh, para maging Duterte supporter, kailangan mo tanggalin yung common sense. Kailangan mo tanggalin yung critical thinking. So ito na nga yun. 'Di ba parang napaka-coincidence talaga nun, no? Lahat ng bumatikos kay Duterte, sangkot sa droga. At yung nagsangkot sa droga sa kanila, mga Duterte din. Ginamit nila yung kapangyarihan nila. Hopeless kayong mga, hopeless tong mga Duterte fanatics na to, no? So sabi dito, no, if Congress is truly serious about addressing the proliferation, uh, prolifer- uh, proliferation of illegal drugs, they must begin by investigating those listed in the Philippine Drug Enforcement Agency watch list during the Duterte administration. Oh, so yung drug list na kayo din ang gumawa. Sabi ko sa inyo, bobo to eh. Di ba? Sabi ni Pulong, o kayong mga congressman, para malaman yung katotohanan tungkol dyan sa illegal na nagbabawal na gamot, simulan ninyo sa drug matrix na ginawa ng tatay ko. Ina talaga. So, continue natin. Sige. Okay. This includes scrutinizing their own members, especially those who family members have been implicated in drug activities whatsoever. No, selective justice and political grandstanding have no place in this fight. Well, yung grandstanding tsaka political ano to, political grandstanding na sinasabi ni Paulo Duterte, ito rin naman yung ginawa niyo nung kayo yung nakaupo eh, no? Okay. To clear my name, I have already filed several perjury cases against convicted felon Jimmy Guban. Akala ko nung binabasa ko to kanina, akala ko, to clear my name, ipapakita ko rin tattoo ko. So, hindi pala. Ididimanda niya pala si Jimmy Guban. So, anong bago doon? Ikukulong mo yung taong nakakulong. Bobo talaga tong hayop na to, no? Ano ba yung sentensya kay Jimmy Guban? Di ba life imprisonment? Diyos ko. Alam niyo mga kababayan, no? Si Jimmy Guban is implicated sa illegal na droga. So, ang alam ko po, heinous crime po yan. At yan po ay life imprisonment. So, anong makukuha mo doon na kinasuhan mo sa mas mababang kaso si Jimmy Guban, eh nakakulong na yan. Ano yan? Ikukulong mo, nakakulong na nga. habang, habang buhay na pagkakakulong po yung hatol kay Jimmy Guban, tapos ipapakulong mo pa. Ewan ko dito kay, alam mo, pinakamaganda dito, pakita mo yung tattoo mo. Yun ang pinaka-basic doon. So, sabi dito, no, I call on the House of Quadruple Committee to pursue the genuine and unbiased investigation. Alam mo dito, no, tapusin na natin to. No? Alam mo, Paulo Duterte, hindi naman po talaga biased itong Quadcom. Kasi una sa lahat, ilan lang ba yung ilan lang ba yung chairman diyan sa Quadcom? Apat, 'di ba? Yung isang chairman, tapos may mga co-chairman. Actually, kaya niyong i-outnumber dito eh. May mga congressman pa rin po talaga na pro Duterte at member pa rin po ng PDP Laban. Pwede niyong i-outnumber yung Quadcom kung tutuusin. Yun nga lang, ang nagtataka lang ako dito, bakit ito mga ah, kaalyado ng mga Duterte na mga congressman, eh hindi po umatid ng Quadcom na welcome naman po sila doon. Di ba? Oh, doon ako nagtataka dito. Diyos ko. So ngayon mga kababayan, ito yung point natin dito eh. May nabasa akong komentary dito, no? So, sabi dito, pakita ko na lang, no? Sabi dito, okay. Commentary, Trillanes claimed that Paulo Duterte had dragon-like tattoo on his back that is known to be worn by Chinese triad members. So alam naman po natin yung triad mga kababayan, isa po itong malaking sindikato no, sa China. Okay. Paulo Duterte resigned as Vice Mayor of Davao City in 2017, months after he was implicated in the smuggling. So nag-resign pala si Paulo Duterte noon, no? Noong 2017. Okay. Nag-resign pa siya. So ano yun? Guilty. O tapos doon, smuggling of 6.4 billion worth of illegal drugs, he refused to undergo a drug test before his back, which supposedly had a dragon-like tattoo, signifying his membership in Triad. Diba? So, hindi po siya nagpa-drug test pala dati, nung panahon po na yon. So, ngayon, kung kailan po siya malinis na, di ba? Kasi, syempre, di ba, kunwari, meron kang paparating na shipment, titikman mo muna yan. Okay ba to? Di ba? Ganun yon.
So ngayon, after, kailan ba nagpa-drug test si Paulo Duterte? Nung kailang, malinis na siya sa droga. Alam niyo mga babae, no, dapat kasi ginawa ni Paulo Duterte, hindi drug test. Para po matigil po itong pagbibintang sa kanya. Ipakita mo yung tattoo mo. Ganun lang po yun. And actually, no, alam ko, ito, worth watching po ito, no. So, merong video dito sa Trillanes, no. Maganda panoorin to, sige. Share lang natin to, no. Siguro mga ano lang to, mga ilang minuto lang to, eh. Wait, okay. Ito, pakita ko sa inyo, ah. So, ito mga 1 minute 30 seconds lang ito. So, panoorin natin. Ako, tinatanong ako ng ebidensya. Ang ebidensya po ng membership ng triad ay yung tattoo mismo kasi meron siyang sacred digits. Ngayon, kung willing, itong si Vice Mayor Duterte, pipicture natin, tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. No way. Oh, no. Mr. Chairman, Mr. Chair, I'm sorry. Can- Mr. Chair, no way. Okay. So, makita nyo, bakit? Kung wala naman yung tattoo na yan eh. Di ba? Ano naman yung ibibigay mo yung picture sa amin? We can ask the Sergeant at Arms to accompany you. Kukuha na lang sa likod. Bibigay natin yung picture sa USDA para ma-decode. Kung saang faction ka. Are you willing? Are you willing to do that? No, Mr. Chair. Oh, no, bakit naman? Eh, kung wala kang tinatago, kung tattoo lang naman dyan sa ano yan, pinagawa mo kung saan, you should not be afraid na may mapafind out dyan. Vice Mayor, I already answered the question, Mr. Chair. so ayaw mo talaga, ayaw mo talagang ipakita dahil baka may madikot nga. Ganun. Mr. Chair, ilang beses ko ba sagutin na ayaw ko? Already answered. Di ba? So ngayon mga kababayan, ito po yung sagot ng napakawalang kwentang tao. Kasi natanong ni Trillanes, si Paulo Duterte, bakit ayaw mong ipakita? Di ba? At least makakuha man lang tayo ng sagot, di ba? Ayoko ipakita kasi personal ko to. Ayoko ipakita kasi merong sensitibo dito sa tattoo ko na meron kinalaman na personal kong buhay. Pwede naman ganun eh. Yun nga lang ang sagot niya, hindi pwede, ayoko. Ilang beses ko bang dapat sagutin, ayoko. Napakawalang kwentang kausap talaga, no? Okay. So yun mga kababayan, no? So yun po sa team replay, no? Ano masabi nyo nga po dito sa sagot nga po ni Paulo Duterte? Kasi sabi ni Paulo Duterte, handa po siyang ipaglaban yung pangalan ng pamilya nila. So ngayon, simulan mo sa pagpapakita po ng tattoo mo sa likod. Di ba? Ay well, baka nga pinabura mo na yan. Ay nang mahirap dito, baka pinabura niya na. Di ba? Kung pinabura naman yan, alam ko makikita pa ng forensic yan eh. Ng forensic expert yan eh, kung pinabura yung tattoo eh. Alam ko meron ganong klaseng technology. Okay? So yun mga kababayan, so dyan po sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito, sa statement nga po ni Paulo Duterte. Okay, so syempre po, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.